nag nag-load muna ako, 'di ba? Kumbaga sa sasakyan, nagkarga muna ako ng gasolina. Kumain ako, nanood muna ako ng live ni Kayo, si Kamatis Analysis Unit, at saka ng iba pa. Ayan. So, I'm loaded na. Di ba? Ano yung ibig sabihin ko na ako ay loaded na? Ibig sabihin, para magkaroon ako ng magandang content, kailangan, puntahan ko yung mga reliable source. Mga reliable sources na pwede kong gamitin sa dito. Dito, sa content ko, di ba? Sila yung mga content ko eh. Sila yung mga ina-idolize ko, di ba? So, napanood ko na si Attorney Libaya, napanood ko na si I Am Sean Wayne, tapos, hindi ko kasi makita pa kanina yung live ni Kayo. Nung nakita ko na yung live ni Kayo, yun yung final eh. Kumbaga yun yung final exam, di ba no? Nakakatuwa yung nanonood ka ng mga live videos kasi you can react. Try nyo. Puntahan nyo yung tulad ng mga pina-follow ko, si Kamatis Analysis Unit, very natural. Pag galit. Pag mali yung sinabi mo, ang galing kasi iko-correct ka, para siyang teacher, para siyang guro, para siyang mentor, yun, parang gano'n eh. Matututo ka talaga. Tapos si Attorney Libayan din, nakaka-gain ka ng knowledge. Yung hindi mo alam kasi hindi ka naman perfect, tsaka hindi mo nga alam talaga. So you need to learn from someone na kapaki-pakinabang. Huwag kang pupunta dun sa mga garbage. Sa mga garbage yung mga sinasabi. Basura. Gusto mo ba basura din yung laman ng isip mo? Siyempre hindi, di ba? Ang gusto mo, manorish yung mind mo. Magkaroon ng vitamins. Magkaroon ng yung tamang daan. Di ba? So, hindi matapos-tapos kasi ang tungkol sa bigas na yan. Yun yung huling topic ni Kayo no? Ang nangyayari kasi, yung iba, banggitin na natin yung tulad ni Attorney Claire Castro. Attorney, hindi kita maintindihan. I'm not that good sa reading comprehension. Mahina rin ako dyan. Kailangang ulit-ulitin ko siya para maintindihan ko siya. So, pagdating sa exam, at pag under time pressure, yung bawat question, sinisiguro ko na focus agad ako kasi alam ko may time limit. No? Pero ikaw, limitless. Limitless yun sa'yo. You're not under time pressure. You have your own platform. Meron ka ring lahat ng time nasa iyo eh. Pero, ang nakapagtataka, you're a lawyer, pero bakit hindi mo alam yung reduce? Di ba? Di ba? Kasi ang linaw-linaw, will be reduced up to 7 petot. Pero, ang sabi mo, ang halaga ng per kilo ng bigas nung time ni Duterte ay 7 pesos na hindi nangyari. Hindi mangyayari talaga yun. Hindi mangyayari yun na 7 pesos per kilo. Kasi, you cannot, hindi mo mapapansin na yung presyo ng bigas noon ay reduce na sa 7 pesos. Lahat. Kaya kung ang halimbawa ang presyo ng bigas noon ay 50, magiging 47 na lang yun. Kasi nga, nagkaroon ng batas si Tatay Digong na lahat ng bigas i-reduce up to 7 pesos. Hindi na tataas doon, up to 7 pesos lang. So, simula 2018, nangyari yun. Ang sinasabi mo kasi, Attorney Claire, at saka ito si Coach Jared, ang sinasabi nyo, hindi nangyari na naging 7 pesos ang kilo ng bigas. Hindi talaga. Hindi talaga. Ang nangyari noon, na sinabi ni Tatay Digong ay natupad. Reduce up to 7 pesos.
problema sa inyo, ayaw niyong ano nangyari? Ayaw niyong tanggapin yung totoo. Ang totoo, naganap yung sinabi. Kasi, yung inyong ipinaglalaban na si PBBM na hindi ko maintindihan kung sinisiraan din siya ni Coach Jared at nitong si Attorney Claire Castro, hindi kasi nangyari yung 20 pesos na bigas na ipinangako niya noong 2022. Diba? Ngayon, mangyayari sana, nabulilyaso pa kasi naban, diba? Stop, kasi election, kasi magagamit, hindi ba? Nangyari naman one day. At least nangyari, di ba? Nang sabi ni ni Tito Soto, better late than never. Hoy, pagka ang politician ganyan, iboboto nyo ba? Better late than never? Parang hindi hindi ba? Hindi, parang hindi maganda sa tenga. Di ba, no? So, yung argumento dito na sinasabi ninyo, hindi nangyari na 7 pesos per kilo. I agree, hindi talaga nangyari. Kasi hindi yun yung sinabi ni Pangulong Digong. Ang sabi niya, lahat ng bigas per kilo, i-reduce up to 7 pesos. Hindi, ano yun? Dapat ba ilagay yun doon sa nakapaskel? O, ang halaga ng bigas ay 50 pesos, minus 7, dapat ba ganun? Para malaman nyo na nangyari ngayon? Ano yan? Diba? Parang ang kitid-kitid, hindi ba? Oh. Ngayon, yung 20 pesos per kilo, malabo kasi talaga yan eh. Ako, simpleng tao. Hindi ako matalino. Pero at least, pag hindi ko naintindihan sa isang pasada ng basa, binabalikan ko uli. Many times. Hanggang sa ma-inculcate ko na sa aking mind. Oh, ito yon. Ito yung meaning nun. Diba? Yung pag inanalyze ko, yung 20 pesos per kilo ng bigas, imagine, binili ng DA ng halimbawa 33 pesos o mas mababa ng konti. So, magdi-decrease pa yun. Tapos marami pang mga kung ano-ano. So, let us say, binili ng 33 pesos ng DA. Ipinasa naman, ang gobyerno, kinuha siya ng 33 pesos. Di ba? So, walang lugi. Hindi na lugi yung DA, hindi rin kumita yung gobyerno. Pero, yung isasubsidize mo, yung bigas, because you're the government at gusto mo makatulong sa tao, parang nalulugi yung gobyerno. Tama ba ako? Pero mo, yung 33 pesos na binili ng gobyerno sa DA, ipapasa ngayon ng gobyerno doon sa LGU, sa Visayas, ng 33 pesos. Pero yung LGU, sasagutin nila yung 13 pesos para mabili ng tao ng 20 pesos yung bigas. Anong gobyerno meron tayo? Palugi ng palugi, sa halip na umangat ng umangat. Ang alam ko kasi, kung ikaw ay private person, pwede mong gawin yan. Kasi, ang madadamage lang doon yung ikaw na private person. Kasi gusto mong maglibre, gusto mong tumulong. Pero, kung ikaw ay gobyerno, pwede kang tumulong pero saan mo kukunin? Diba? Sa taxes. Of course, sa taxes. O, what will happen doon sa mga projects ng government na pagkukunan mo ng 13 pesos na isasubsidy mo sa bigas? Diba? Parang pabulusok talaga instead of paangat. Or at least, wag nang paangat, at least constant, hindi ba? Ang haba-haba ng usapin dyan. Ang haba-haba. Tapos, bias ba kayo? You're not fair. Bakit? Magbebenta lang kayo sa Visayas. Kasi, sa Visayas, mahina kayo doon. Mahina kayo sa mga Bisaya. Diba? Kasi Sara Duterte isa Bisaya. Diba? No? Mga Bisaya yan no? So, hindi kayo concerned sa people o sa mga Pilipinos sa Mindanao at saka sa Luzon. Diba? Hindi ganun yun. At saka one reason bakit nakafocus kayo sa Visayas, simply because yung mga kandidato nyo na congressmen nasa Visayas.
Sa Visayas, hindi ba? Kaya focus kayo doon kasi dapat manalo sila. Para nun, tuloy-tuloy ang saya. Pero, do you think mananalo sila doon? Hindi ba? Oo. Kasi nakikita niyo yung pagiging unfair. Di ba? Sabi ko, bakit ba kasi nagkakaroon pa ng midterm election? Dapat pala talaga to erase, to remove yung mga incompetent people na inelect ng people. Unti-unti, nagkakaroon ako o nakakagain ako ng knowledge. Diba? Unti-unti. Ang nakakalungkot lang, those people na pinafollow ko, na sa tingin ko may integridad, sa tingin mo ko may kredibilidad, wala pala. Wala pala. Simply because yung kanilang declarations ngayon, garbage. Kapag ka garbage na yung pinapakinggan nyo, I suggest, delete that person. Unfollow nyo. Nanonulsol na naman ako. Diba? Why? Mapopoison kayo. Mapupulyot yung utak nyo. Babaho. Mabubulok. Gusto nyo yan? Diba? Yung daily life is a continuous learning. Huwag mong pag-aralan yung mga garbage. Ano yung garbage? Mga kasamaan. Pag-aralan mo yung mga nutritious, yung mga malulusog. Yun. Pero kung ikaw, you will just go on with the flow ng mga garbage. Pagdating doon sa dulo, garbage ka na rin. Gusto mo basura ka? Hindi. O do, di ba? Hindi mo gusto? Oh, why are you following them? Delete nyo. Follow Kamatis Analysis Unit. Follow Attorney Libayan. Follow Shanwin. And those, pagka yung tao, tinatakpan niya yung mistakes ng other persons, ibang tao, pag yung mistakes ang kino-cover nila, garbage yun. Garbage yun. Kasi, bakit mo pagtatakpan yung alam mong mali? Na very clear at malinaw na mali. Pagka kino-cover up mo yung mali, ikaw na mismo yung mali. Diba? Kasi you're supporting na mali. Diba? Sabi ko nga sa inyo 2018, lagi kami nakikita ni Attorney Claire Castro sa Quezon City RTC. Kalaban siya ng kaibigan ko. Tapos, ako yung SPA ng kaibigan ko na taga-Alaska, na American citizen. Minabili siyang lupa sa tabi ng UP Diliman. Naging problema niya yon. Ako yung representative niya. Ang masakit lang dito sa kaibigan ko na to, si Sablada. Niloko siya eh. Ako naman ang niloko niya after nun. Simply because makukuha ko yung commission ko. Di ba? Oh, yeah? Ewan ko kung ano yung nangyari doon sa case na yon. Pero if I were to be asked, totoo ba yung sinasabi ko na nakikita kami sa Quezon City RTC Attorney Claire? Oh, I have all the documents pa. Pwede ko ipakita sa kanya. Tapos pwede ko ding, yung mga anak ko involved din dito eh. Dahil namin. Kaming mag-iina. Di ba? Nakakalungkot lang yung pangako ni Tatay Digong na reduce ang bigas up to 7 pesos nangyari for how many years? Hindi mo naramdaman pero nangyari. Yung iba kasi hindi nakikinig ng balita, hindi nanonood ng balita, hindi nagbabasa. Kasi siguro ayaw nilang ma-involve. Pero yun yung totoo. Yung ibang vloggers, alam nyo totoong nangyari yan. Pero you're denying it just to cover up yung mistakes ng other people. Oh, yung pangako ni PBBM noong 2022, kailan naganap? Naganap, di ba? May 1, 2025.
Diba? Oh, at least naganap. Diba? Yun ang sinasabi nyo. Pero up to when? Kasi ipinahinto mula May 2 hanggang May 12. Tapos, magre-resume pa kaya yun? Kung talo na yung nasa team ni PBBM, what if natalo lahat nung ikinakampanya ni PBBM? Meron pa bang magiging 20 pesos per kilo ng bigas? Big question yan. Diba? Pwera na lang kung yung mga taong involved dyan, while they were in the position, bago humalili yung mga bagong elected, kung itutuloy nila. Pero I don't think hindi nila itutuloy yan eh. Why? Talong-talo Pilipinas dyan. Why don't you make, sabi nga ni Sara Duterte hindi alam gawin ni PBBM yung sinasabi niya. Pero ang sabi ni Sara Duterte, may remedyo siya dyan. Alam niya gagawin. Pero hindi niya sasabihin, of course. Kasi makikredit yun kay PBBM. Pero ayaw nyo pa rin yun. Kasi si Sara Duterte nag-isip. Pero mangyayari yan. Siguro hindi nga lang 20. Pero, yung presyo ng bigas ay marireduce. Oo. Ang nakikita ko kay Sara Duterte, a woman of power. Yung pagsasalita niya pa lang may power na. How much more yung actions niya. Diba? Babayi rin ako. Pag nagsalita ako, puti-puti, pula-pula. Kaya nga sabi ko nga, hindi na ako magre-remarry. Boyfriend ang hanap ko. Diba? Minsan, kailangan kang maging bastos. Marte. Para hindi ka boring. Boring kayo. Why? Kasi sabing boring kayo. Kasi, yung mga pinagsasasabi nyo, nonsense. Yung mga pinagsasasabi nyo at pinaninindigan nyo, hindi totoo. Diba? Tapos yung sinasabi nila na hindi totoo. Totoo yun eh. Totoo yun. Diba? Ang haba-haba ng ng ginagawa niyong pagtakel dito sa bigas na to. Samantalang isa lang naman ang remedyo. Gumawa kayo ng batas na makakatulong sa mga tao, pero hindi madadamage yung taxes ng tao. Kasi ang nagpapatakbo sa isang bansa, tao, sa pamamagitan ng taxes ng tao. Diba? Yung sinusweldo nyo galing sa tao yan eh. Ikaw, Attorney Claire Castro, yung sinusweldo mo, galing sa tao, galing sa amin, sa taxes namin. Dapat, hindi mo dinadamage yung mga tao. Yung mga DDS na dinadamage nyo, na sinasabi niyong fake news peddlers, isa yun sa nagpapasweldo sa inyo. Di ba? Or, hindi naman yata sila yung fake news peddlers eh. Kayo yun yata. May yata ha? I'm not so sure. Pero, in my heart and in my mind, sure ako, I'm just protecting pa rin. Para naman hindi masyadong nakakadamage.